Sound check 1 2. Hey, sound 1. Sound check 1 2. Hey, sound 1. Sound check. Sound check 1 2. Hey, sound 1. Sound check 1 2. Hey, sound 1. Sound check 1 2.
bahay sambahan ngayong hapon para tayo sama-sama magpuri sa Panginoon at tayo po ay magpapasimula ang ating service this afternoon. Tayo mag-step lahat at mag-awitan po tayo. Taas natin ang Panginoon at ang ating mga tinig ay ating pong gamitin para magpuri sa Kanya. Amen! Let's sing the song, Save, Save! I found a friend who spoke to me. His love is ever true. All the rest is now. Found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me. I love His praise and do for you. Save His pardon wide, share to life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. He saves me from every sin and harm. Secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me, and I lead you home to live with me eternally. Saved by His power divine, saved to new lives of life. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. Are you saved? Saved, saved. Amen. We are redeemed through the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. That's why we have to sing this song, redeemed by the blood of the Lamb. On the first verse. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwells. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am.
the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die fighting, it is no disgrace. Coward in the service, they will find no place. So keep on the firing line. And you must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would wait for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Keep on the firing line. Amen. Keep on the firing line. Life is but to labor for the master dear. We have to die a single and this great good cheer. Great to be rewarded for your service here. So keep on the fire. And you must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the mats of sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. And you must fight and be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Let's sing the song, The Old Rugged Cross. Amen. Amen. First verse. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the tears and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory
days at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amen. May I call on Brother Jewish to lead us in opening prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for this time and opportunity, Panginoon, upang makabalik kami dito sa simbahan this afternoon, Panginoon. Salamat Yes, po, Lord. Panginoon, na nakarating kami ng safe. And I pray, Panginoon, sa lahat po ng mga members po and guests po, Panginoon, na susunod po dito sa simbahan po, Panginoon, Amen. ay ingatan niyo rin po sila. I pray, Lord, you would bless the preacher, bless Yes, the Lord. one who will teach to us the Word of God, Panginoon, that we would also be Amen. blessed and we would apply kung ano pa po yung lesson na may tuturo Amen. sa amin, Panginoon. Bless the reading of the Word, bless the songs that we will sing, Panginoon, and also the planning Yes. and pag-aayos po for the other church events, especially, Lord, yung katandawanes sa mahal ka ng Diyos, Amen. Panginoon. Sa Panginoon Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Please remain standing. Tayo po'y dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ating mga kapatid para tayo pangunahan. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Job, chapter 32 verses 1 to 22. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Sa gayoy, ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Job sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. Nang magkagayoy, nag-alab ang puot ni Eloy, na anak ni Barakel na Busita, ang kaniram. Laban kay Job ay nag-alab ang kanyang puot, sapagkat siya ay nagpapanggap na ganap kay si Diyos. Laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nag-alab ang kanyang puot, sapagkat sila'y hindi nakasumpong ng sagot at gayunman ay nahatulan si Job. Si Leo nga ay naghintay upang magsalita kay Job, sapagkat sila'y matanda kaysa kaniya. At nang makita ni Eliu na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nag-alab ang kanyang puot. At si Elio, na anak ni Barakel na Busita, ay sumagot at nagsabi, "Ako'y bata at kayo'y totoong matatanda. Kaya't ako'y nagpakaigil at hindi ako nangahas magpatalastas sa inyo ng aking haka." Aking sinabi, ang mga karawan ng mga magsasalita at ang karamihan ng mga taon ay nangagtuturo ng karunungan. Ngunit may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakaunawa ng kahatulan. Kaya't aking sinabi, dinggin ninyo ako, akin namang ipakikilala ang aking haka. Narito, aking hinintay ang inyong mga salita, aking dininig ang inyong mga pangangatwiran,
samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi. Oo, aking inulinig kayo. At narito, walang isang makahikayat kay Job o sa inyong may makasagot sa kaniyang mga salita. Magbawa nga kayo, baka kayo'y magsabi, kami ay nakasumpong ng karunungan, madadaig ng Diyos siya, hindi ng tao. Sapagkat hindi tinukoy ang kanyang mga salita sa akin, ni hindi ko sasagutin siya ng inyong mga pananalita. Sila'y nangalito, sila'y hindi na nagsasagot pa, sila'y walang salitang masabi. At ako ba'y maghihintay sapagkat sila'y hindi nangagsasalita, sapagkat sila'y nangakatigil at hindi nagsisisagot. Ako na may sasagot ng ganang akin namang ipakikilala ang aking haka. Sapagkat ako'y puspos ng mga salita at ang diwa na sumasaloob ko ay pumipigil sa akin. Narito, ang aking dibdib ay parang alak na walang pahingahan, parang ang bagong sisidlang balat na handa sa pagkahapak. Ako'y magsasalita upang ako'y maginhawahan. Aking ibubuka ang aking mga labi at sasagot ako. Huwag itulot sa akin na pakundangan ko. Isinasamo ko sa inyo ang pagkatao ninuman, ni gumamit man sa kanino man ng mga pagkaunwaring papuri ng salita. Sabay-sabay po tayong lahat. Sapagkat hindi ako marunong sumambit ng mga pakunwaring papuring salita, na kung dili ay madaling papanawin ako ng may lalang sa akin. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
Ang Diyos anak kusang nanaog. Ang Diyos anak. Amen. Nasaan po yung lyrics natin? Because He lives. Sa Tagalog po, because He lives. Amen. Ang Diyos anak kusang nanaog pagkat tayo'y Kanyang mahal. Doon sa krus tayo'y sinako, ngunit nagbangon ding buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang pusong ina nagagalak, ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na. Amen! Ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Amen. Jesus is alive. Tayo makakaupo na po at tayo po'y makapakinig ng another special number. When I think of heaven and all the sights I'll see, the walls of jasper, gates of pearl, the clear and golden street, why should I be present? Why should I enter in? After all the sinful living and the wicked one I've been. In the presence of Jehovah, as I stand before the throne, the accuser of the brethren starts to read the things I've done. As I hear the awful charges, the question fills my mind: why should I not be put in hell to suffer for
not by works of my own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree hanging on dark Calvary. This is my only plea, it's through the blood. When I'm walking through a valley and I feel there's no way out, When the weight of sorrow threatened me and they turned my world around, that's when I look to Jesus and the price He paid for me. I can lift my hands in praise to Him and shout the victory. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of my own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree hanging on Mount Calvary. This is my only plea, is through the blood. because of that old rugged tree. Hanging on Mount Calvary. This is my only plea, is through the blood. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe ng awitin na ating napakinggan. Mula kanina ay mensahe na nagpapaalala na isang araw mayroong tagapagligtas, no? Na nanaog sa mundong ito, namatay sa krus ng Kalbaryo, inialay ang kanyang buhay dahilan sa iyo at sa akin para ikaw at ako'y maligtas. Amen? Para ikaw at ako'y matubos. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse number 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Amen? Through the grace of the Lord Jesus Christ upon us, mayroon tayo ngayon, kumbaga, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo ay natubos. Amen? Hindi na tayo alipin ng sanlibutan ito ng kasalanan. Pagkus tayo ay pinalaya na ng Panginoon dahil ng Kanyang buhay na inialay sa atin. At dahilan ng ating pananampalataya, dahil yun ang Kanyang hinihingi sa bawat personalidad na kung saan nangangailangan tayo lahat ng kaligtasan, nangangailangan tayo ng tagapagligtas sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba, pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw at ako'y maliligtas. Amen? Kaya napakaliwanag po ng salita ng Diyos at hanggang ngayon, epektibo pa rin po ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na ang sino mang tatawag sa Kanya ay hindi makapapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Amen? Kaya patuloy lamang po tayo na magpagamit sa Panginoon, pangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon, Jesus saves. Amen? Tayo po ay magsitayong lahat ngayong hapon. Awit pa po tayo ng 2 awitin, no? At bago natin tawagin ang ating mga ngaral, excited na po siyang magturo. At 2 stanza lang, no? Okay, awitin natin yung Born to Win. And then, suggestion. Isa pa. Born to Win, ano yung isa?
Victory in Jesus. Okay po. Amen. Ulitin natin. Are you born again? We are born to win. Amen. On the first verse now. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in a world of hate, no way I could live. And the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win, and born to win. Hallelujah, I was born to win. Amen. We'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, we'll still go on in Jesus' name. Truth, love, and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. All the ladies now. Left to run this race, many the trials I have to face. My valleys so low and rivers all the bend. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad at the end over yet. God said He'd go with me right to the end. How can I lose when I was born? All together now, come on! And born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Truth, love, and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Victory in Jesus. Amen. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He launched me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory
hapon po ang Panginoon ay mayroong muli nilagay na mga ngaral sa hapong ito, bagamat wala ang presensya ng ating pastor. Siya ay nasa isang simbahan, nagbiministeryo para maghamon muli ng salita ng Diyos sa ibang mga kapatiran. Narito po ang kanyang anak, ang ating kapatid na anytime tawagan ng pastor ay mayroong bukas na puso at handang magpagamit at tayo'y hamunin ngayong hapon. Brother Daniel, Preacher Daniel, preach the word to us this afternoon. Amen. Maraming salamat po, Brother Benji. Talagang anytime eh. Anytime. Amen. Tayo po ba pinagpala sa maghapon na ito? Amen. Ang ating pong pastor ay nasa Antipolo. Siya po ay speaker sa isa pong church doon. At kahapon po, kami ay, actually, nung Thursday po, kami ay nasa Tayabas, Thursday and Friday. Nainyanyahan pong magsalita doon si Sister Dina at pinag-drive ko po siya. Driver lang po talaga ako. At nung Saturday ay ako tumawag sa kanya and then sabi niya sa akin, o nga pala, Brother Daniel, ikaw mag-preach sa Sunday ng afternoon kasi wala ako. Hindi ko na po siya parang binitin pa. No? Sabi ko, sige po, Pastor. Pero sa totoo lang, kabadong-kabado. Hindi ko siya matanggihan. At alam ko naman na nangungusap din naman po ang Panginoon. At yun din ang panalangin po natin na tayo ay lumago. At ito po ay isa sa mga paraan upang tayo ay lumago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa pagkakataon muli na iyong ipinagkatiwala, Panginoon, upang kami ay mag-aral ng salita ninyo, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa amin ng katalinuhan at bukas na puso, Panginoon, upang maintindihan namin at maisabuhay din namin, Panginoon, ang iyong pong pag-aaralan. Lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo makaupo. After ng usap namin ni Pastor Conway, si Dion ay katabi ko po kasi tuwing tatawag si Pastor Conway, kailangan siya kasama din. Kailangan siya rin ay kausap. At so sinabi ko, ay di nagpaalam na. Sabi ko kay Dion, pag-pray mo si Daddy, mag-preach si Daddy bukas. So nag-pray naman siya. Sabi niya, Lord, thank you po. Sis. In Jesus' name, Amen. So, pagpaumanhin nyo na po kung magulo ang aking preaching ngayon dahil utal po ang nag-pray. Opo. Ating pong buksan ang ating Biblia sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. At ating pong basahin ng sabay-sabay. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Ito po ay patagal na nating binabasa at very common na po ito sa ating mga mananampalataya. Andiyan na po ba tayong lahat? Sabay-sabay po tayo sa verse 5. Actually hanggang verse 7 na po. Basahin natin. Ready? Begin. Trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Naalala ko po, nung isang beses, umorder ako ng cabinet sa Shopee, yung sariling assemble, yung DIY. Familiar po ba kayo sa ganon? Yung DIY, napakalaki, tapos yung instruction hindi malinaw, no? So, dahil feeling ko, alam ko yung gagawin ko, hindi ko binasa yung instruction. Sabi ko, bahala ka, ang gulo mo basahin. So, ginawa ko siya mag-isa. Habang si Sister Dina ay, I think nasa church po siya eh. Sabado nung sinimulan ko gawin. Inabot ako ng simula umaga hanggang sa makauwi siya, hindi pa ako tapos. Makauwi siya galing choir practice, hindi pa ako tapos. Kasi hindi ko binasa yung instruction. So pagtingin ko sa instruction, meron pala sa likod na nakalagay,
kung paano ang pagkakasunod-sunod. So ang nangyayari, kinakalas ko siya ulit, kaya assemble ko. Tapos hindi ko na ulit pagbabasihan yung instruction. So pagtingin ko sa instruction, mali na naman. Kakalasin ko na naman ulit. So, naalala ko po yung mga panahon na yon kasi minsan sa buhay natin bilang mga Kristiyano, dumarating sa ating buhay na tayo'y parang na-stuck. Na-experience niyo po ba yon? Para tayong na-stuck. No, Panginoon, sabi ko, Panginoon, bakit ganon? Parang hindi na ako lumalago. Hanggang dito na lang po ba ako, Lord? Gusto ko pong magpagamit, pero parang hindi ako equipped. Gusto ko pong magpagamit, pero hindi ako malalim mag-isip. Hindi ako malalim mag-isip, hindi ako well-versed sa Biblia. Gusto ko magpagamit pero mabilis ako ma-offend. Gusto ko magpagamit pero mainitin ang ulo ko at nakaka-offend din yung ugali ko. Hindi ako marunong makisalamuha. Gusto ko po, Lord, magamit, pero bakit ganun? Parang stuck ako dito sa kung anong kalalagayan ko. And then nabasa ko po itong Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Meron na po tayong mga tatlo pag-uusapan ngayong hapon na ito. At point number 1 po. Number 3, three realities, no, that we must accept when taking the step forward. Number 1, it's not about our ability. It's about our availability. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 45. 1 Samuel chapter 17 verse 45. First Samuel chapter 17 verse 45. Ito po yung storya ni David and Goliath. No. Sabi po dito, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Ngayon, si David po ay isang shepherd. Hindi siya talaga sundalo. Pero nung dumalaw siya, dahil nautusan siya ng kanyang ama, magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid, nakita niya ngayon si Goliath. Nakita niya si Goliath na dinudusta ang pangalan ng Panginoon, ang Israel, dinudusta. Ngayon sabi niya, sino itong higante na to? Sino itong Pilisteo na ito na dumudusta? Bakit walang humaharap? Kaya siya nag-volunteer, no? Sabi ni David sa Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear. So hindi po siya about sa ability. Although si David, meron naman siyang practice . Di ba? Sa leon, sa oso, sa pagprotekta niya dun sa kanyang mga tupa. Meron siyang practice. Pero anong sinabi po diyan? But I come to thee in the name of the Lord. No? I come to thee in the name of the Lord. Hindi niya sinabi na dahil expert ako sa tirador. No? Kaya kitang harapin dahil expert ako sa tirador. Hindi po. Hindi basihan yung kanyang ability. Ginawa niyang available yung sarili niya para makipaglaban. Ginawa niyang available. Hindi siya nanalo dahil siya'y magaling makipaglaban or magaling sa tirador. Nanalo po siya dahil siya ay humarap. Kahit hindi siya sundalo, siya ay humarap kay Goliath na may pagtitiwala sa Panginoon. Siya po ay nandun. He showed up even when nobody else would. He showed up even when everybody doubted him. So minsan yun po ang kulang sa atin. Minsan mas tinitingnan natin kung ano yung sasabihin ng kapwa natin, Kristiyano, anong sasabihin ng mga kaibigan natin sa labas. Minsan mas tinitingnan natin yung reputasyon natin kaysa dun sa commitment natin sa Panginoon. Minsan mas tinitingnan natin kung ano yung panglabas na reputasyon, no?
Yung picture, nakakahiya kasi nagbibigay ako ng tracts. Nakakahiya, nagsosoul winning ako sa labas. Makikita ako ng mga kaibigan ko. Diba? Minsan mas mahalaga pa sa atin yung ating sariling pananaw sa buhay kaysa sa kung ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko kailangan ng kakayahan mo. Ang kailangan ko sa iyo yung availability mo. Available ka ba? May pangangailangan, available ka ba? So he won because he showed up, trusting God even when everybody doubted that he could. Kung gusto po nating manalo o kung gusto nating malampasan ang mga challenges sa ating buhay, kailangan nating magsimula. We better start showing up with our trust in God. Hindi yung basta lilitaw tayo, magmamando tayo, gagawin natin kung ano natin gusto natin gawin. No? Mag-i-involve tayo sa ministry na tingin natin, kaya natin gawin, nang walang tulong ng Panginoon. And kung babasahin po natin sa Bible, ano ang nangyayari sa mga tao na ganun ang mindset? Nawawala, bumabagsak. Sabi sa Bible, kung sino magtataas ng kanyang sarili, siya ang ibabagsak ng Panginoon. So start showing up, trusting God. Kahit nang hihina po tayo, kahit pagod po tayo, kahit po hirap tayo, at kahit po maunlad tayo. Hindi dapat nawawala ang ating pagtingin sa Panginoon o ang ating pagtitiwala sa Panginoon dahil maalwan tayo. Yun ang weakness natin eh. Kapag tayo ay nasa komportabling buhay, kapag tayo ay walang kasalukuyang hinaharap, para nakakaligta tayo ng Panginoon. Hindi tayo makapagpasalamat sa umaga. Pagkagising, unang titingnan, cellphone. Tapos sa buong maghapon, hindi man lang nabuklat ang Biblia. So hindi po tama na ganun natin tratuhin ang Panginoon o ang gawain ng Panginoon kapag may pangangailangan. Kapag po tayo ay available, kahit po tingin natin inadequate tayo, tumugon po tayo sa panawagan. Tumugon po tayo sa pangangailangan. Number 2 po, it's not knowing the way, it's the willingness to obey. Hebrews chapter 11 verse 8. Basahin po natin ang Hebrews chapter 11 verse 8. Hebrews chapter 11 verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should, after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Sa storya naman po ni Abraham, tinawag siya ng Panginoon na pumunta sa bansa. Nasasabihin niya, ipapakita niya. Pero umalis siya nang hindi niya alam kung saan. He moved because God said go. He moved because God said go. Hindi dahil alam niya, hindi dahil naiintindihan niya kung anong gusto ng Panginoon. Sinabi lang ng Panginoon kay Abraham, humayo ka. At ang ginawa ni Abraham, sumunod po siya sa Panginoon. Kahit hindi klaro sa kanyang isipan, hindi malinaw, saan ba ako dadalhin ng Panginoon? Imagine niyo po, aalis kayo ng bahay. No? Aalis kayo ng bahay, nakabihis kayo, aalis kayo ng bahay. Tapos, tatanungin kayo ng kaibigan nyo, saan ka pupunta? Sabihin mo, hindi ko alam. Tanungin ka ng kaibigan mo, sabihin ng kapitbahay mo, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Di ba? Parang ewan. Saan ka pupunta, brother? Hindi mo alam, nakabihis ka. Ano, pupunta ka ba sa mall? Pupunta ka ba sa simbahan? Pupunta ka ba sa ospital? Saan ka pupunta? Hindi mo alam. Hindi nila maintindihan ng tao. Bakit? Hindi nila alam, hindi maintindihan ng tao ang mga spiritual na bagay. Kasi hindi nila kayang ma-discern kung hindi sila spiritual. Ganun po yung kay Abraham. Marahil sa atin, minsan, kahibangan ang sumunod. Minsan, maririnig nyo na, bakit ka nag-full time?
Wala na kayong kakainin, magpo-full time ka pa. Maririnig nyo na, bakit ka nag-full time? Wala kailangan mo ng trabaho. Bakit nasa simbahan ka? Anong ipapakain mo? Di ba yan po ang common na testimony ng mga nagpapastor, ng mga kapatid natin. Mga kaibigan ko na nagmisyon, yan din ang kanilang testimony. Sila ang breadwinner. Pero dahil tinawad sila ng Panginoon, sumunod sila kahit hindi malinaw. Basta alam nila, tinatawag sila ng Panginoon. At kaya nagpapagamit sila sa gawain. So he moved because God said go. Naalala niyo po nung pumunta tayo sa Zambales, mahal ka ng Diyos. Nung nagsambales tayo, naalala niyo po ba nung tumawid tayo dun sa lahar? Sino po nakakaalala nun? Di ba? Tumawid tayo, no? Tapos sa kalagitnaan, hindi na natin alam kung nasan tayo. Di ba? Hindi na natin alam kung tama pa ba tong lugar na to. Hanggang sa nagkaligaw-ligaw na. Yung iba nandun na, naghihintay. Yung iba, wala pa. Tapos dahil walang signal, hindi naman magkatawagan. Naalala niyo yun? Di ba, kahit nauubusan na tayo ng oras, nagpatuloy pa din? Bakit? Dahil yun ang sinabi ng Panginoon sa atin. Because God said, go. Paglingkuran natin sila, akayin natin sila. Kaya kahit nagkandaligaw-ligaw, napakakapal ng alikabok, parang nag-foundation yung mga sasakyan paglabas Sobrang puti. Di ba? Pero pinuntahan natin kahit hindi natin alam. May mga sumundo, sumalubong para malaman as ang sinasabi na, naalala ko noon ang sinabi nila na landmark ay poste daw. Yung poste. Tapos nung napuntahan natin yung poste, nakita namin yung poste na stick, parang mic stand na may tali. Sa kanila poste yun. Sa atin, hindi yun landmark. Kaya maraming naligaw kasi naghahanap ng poste. Yun na pala yun. Buti na lang, nakasalubong namin sila Brother EJ, kasama yung isa sa mga native doon. At sila ang nagturo sa atin kung saan ang daan. At binalikan namin yung mga team na naliligaw din, inabangan namin, pinuntahan din namin doon. So makikita niyo po doon, kapag willing kang sumunod, kahit ano pang ligaw yan, kahit ano pang hindi pagkakaintindihan, nagtutuloy-tuloy pa din. Nagagampanan pa din kung ano yung dapat gampanan. Isa pong example ay si Noah. Nang siya ay tawagin ng Panginoon, sabi sa Hebrews 11 verse 7, by faith Noah being warned of God of things not seen as yet. Of things not seen as yet. Hindi niya pa alam, wala siyang idea. Basta sinabi lang ng Panginoon, gumawa ka ng arko, ganito kalaki, ito ang sukat, gugunawin ko ang mundo, lahat ng tao mamamatay, maliban sa pamilya mo, babaha. Anong idea ni Noah sa baha? Gaano kalaki? At hindi lang po yun. Ginawa nila ang arko hindi ng ilang taon. Hindi lang basta ilang taon, decades. Wala namang sinabi sa Bible kung ilan, pero sabi ng mga scholars, umabot ng 100 years at least ang pag-build. Dahil nung nanganak siya, nung sabi sa Bible, he begat Shem, Ham, and Japhet, nasa 500 years old na siya. At nung nangyayganap ang flood, ay nasa 600 years old siya. So, kung yun ang difference, nasa 100 ang agwat, imaginein mo, ganun ka katagal gumagawa ng arko, ni hindi ka sure, ganun katagal ka tinatawanan ng tao, tinatawanan siya ng mga tao. No, ano bang baha ang sinasabi mo? Hindi babaha. Bihira, 10 taon mo na sinasabi yan Di ba? 10 taon mo na sinasabi yan, hindi mangyayari yan, hindi babaha. Pero nagpatuloy si Noah sa pagsunod. Nagpatuloy siya at ginawa niya kung anong inutos sa kanya ng Panginoon. Noah worked
for decades. Sabi sa Genesis chapter 5, verse 32 and Genesis chapter 7, verse 6. Number 3 po. Tatapos na tayo. 3 lang to eh. It's not about how you play it smarter. It's not about how you play it smart. It's the power of God that matter. John chapter 6 verse 9. Basahin po natin. John chapter 6 verse 9. Sabi dito, verse 8, simulan ko po. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Magpapakain ng libo-libong tao. Meron ditong bata na may 5 tinapay at 2 isda. Pero ano ito kumpara sa libo-libong tao? At ano pong ginawa ng Panginoon? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples. And when he had given thanks, ipinagdasal niya lang, pinagpasalamat niya. Minsan yan ang kulang sa atin eh. Ang nakatingin tayo, no, masyado tayong mathematician, masyado nating pinagbibilangan ang Diyos. Masyado nating pinagbibilangan ang Diyos. Tinitingnan natin kung ano yung kakaunti na meron tayo. Tinitingnan natin kung ano yung napakaliit na kaya natin. Hindi natin tinitingnan o binabalikan ang mga ganitong storya sa Biblia na sa kakaunti, kaya niya magpakain ng marami. Na sa kakaunti, kaya niya ng tugunan ng malaking pangangailangan. Naalala niyo po, nung kinuha natin ang lote na ito, wala tayong perang hawak. Di ba? Tinanong ang ating mga accountant against sila, bakit? Kita nila yung pasok at labas ng pera eh. Walang masama. Nasabihin, Pastor, hindi natin kaya. Hindi naman talaga natin kaya. Pinagbibilangan natin minsan ang Panginoon. Minsan nakatuon tayo sa hindi natin kaya. Hindi po masama makita na hindi natin kaya. Maganda nga yun, nakita natin hindi natin kaya. Di ba? Kaysa sabi ng kaya natin, nakakalimutan natin, kaya ng Diyos. Kaya tayo ng kaya ko. Hindi naman hinahanap ng Panginoon kung anong kaya mo. Ang sabi sa Bible, ang wisdom ng tao ay kamangmangan ng Diyos. Ang kalakasan ng tao ay kahinaan ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung anong meron ka. Bagkus dapat ang tingnan natin, magpagamit ka lang. Ako ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para gawin yan. Magpagamit ka lang. Ako magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi mo kailangan maging magaling na strategist. Hindi mo kailangan maging magaling na accountant. Hindi mo kailangan magaling engineer, maging magaling na doktor, magaling na negosyante. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung willing magbukas ng kanyang buhay at ng kanyang puso para lagyan ng Panginoon ng kapangyarihan na gawin ng mga malaking bagay. Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Now, kung hindi po ang ating abilidad o ang ating intellect o ang ating kakayanan ang nag-hold sa atin, ano po ang nag-hold sa atin para mag-move forward? Para tayo'y lumago. Meron po tayong 3 bagay na dapat malaman. 3 bagay po ulit. Mga 3 bagay po ito. Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9
verse 23. Andiyan na po ba lahat? And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Tatlong bagay na kailangan nating isurrender sa Panginoon. 3 things that we must surrender before taking the step forward. Number 1 po, surrender your past. Surrender your past. Sabi ito sa verse 23, and he said, if any man will come after me, let him deny himself. Surrender your past. Ang dyablo po, yan ang paboritong gamitin. Yung ating guilt. Yan ang paboritong gamitin ng dyablo. Yung guilt natin. Bakit? Ipapamukha niya sa'yo na, ay, makasalanan ka, maliit ka, hindi mo kayang gawin yan, mahirap ka lang. Yan ang i-feed sa'yo ng dyablo. Hanggang sa tayo naman, hiyang-hiya, tikom na tikom naman ang ating mga bibig. Tiklop na tiklop tayo. Bakit? Lord, hindi ako willing. Hindi ako equipped, hindi ako nararapat. Hindi ako karapat-dapat para gawin itong mga bagay na ito, Lord. Pero bakit ganon? Bakit kapag sa labas, naghahanap tayo ng pag-unlad? Bakit kapag sa labas, ini-aim natin yung promotion? Bakit? Nagpapakahirap tayo, lumaki ang sahod. Nagpapakahirap tayong umunlad ang negosyo. Nagpapakahirap tayo itaas ang ating mga sarili, ang ating status sa buhay. Pero bakit pag sa gawain ng Panginoon, hindi po ako karapat-dapat? Hindi ba unfair sa banal na Diyos na ating sinampalatayanan? Hindi ba unfair na tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan? Pero kapag tayo itinawag sa gawain, ang sinasabi natin, Lord, hindi po ako karapat. Talaga namang hindi tayo karapat-dapat. Kaya ka nga niya tinatawag eh. Kaya nga niya tayo tinatawag eh. Hindi ka karapat-dapat. Kaya lumapit ka dito, gagawin kitang karapat-dapat. Ako ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ako ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Ako ang magbibigay sa iyo, sabi niya kay Moses, ako ang magbibigay sa iyo ng sasabihin mo. Hindi ba, hindi naman talaga tayo karapat-dapat. At yun ang laging hina-highlight ni Satanas. Hindi ka karapat-dapat. At kapag yun ang ating nasa isipan at yun ang ating sinunod, wala tayong magagawa. Ang sinasabi ng Panginoon, ako ang magbibigay ng kapangyarihan para magawa mo ang hindi mo dapat gawin, ang hindi ka karapat-dapat gawin. Ako ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. So wag po tayong mag-focus sa ating nakaraan. Tayo'y makasalanan. Tama, tayo'y makasalanan. I am only a sinner, but we are saved by grace. Tinubos po tayo ng banal na dugo. At hindi yun dapat masayang. Kung sa labas nagpapakahirap tayo, dapat dito rin po, dapat mas nagpapagal tayo dito sa gawain. Huwag tayong maging pabaya sa gawain. Sabi ng Bible, huwag tayong maging pabaya sa pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Huwag po tayong maging kasama dun sa iba. May magpapabaya at may magpapabaya. Pero hindi ibig sabihin nun, sila ay dapat nating itakwil. Sabi sa Bible, restore such an one. Ye that are spiritual, restore such an one. Paano natin i-restore kung wala tayo dito? Kung tayo nagpapabaya? Huwag po tayong maging pabaya sa gawain. Number 2 po, 3 things. Ng 3 things you must surrender. Una, surrender your past. Number 2, surrender your present. Surrender your present. Sabi dito, he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily.
take up his cross daily. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. A living sacrifice. Hindi ito yung sakripisyo na katulad sa Old Testament, no? Nagsasakripisyo ng patay. Dito sa New Testament, ang tuturo po sa atin ay yung daily sacrifice. Buhay na sakripisyo. Bakit? Bakit po? It is, which is your reasonable service. Sa pamamagitan ng awa na ipinakita sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng awa na ipinakita sa atin ng Diyos, ating ibigay ang ating mga katawan o ang ating buong pagkatao. Araw-araw, pasanin natin ang ating Diyos. Deny yourself, and present your bodies a living sacrifice daily. Number 3 po, and last. Last po. Luke chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. Number 3, surrender your future. Surrender your future. Hindi pwedeng willing kang humingi ng tawad sa nakaraan, willing kang pasanin ng araw-araw, pero ang gusto natin, tayo pa rin ang may control sa hinaharap. Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan, alam natin na ang pagsunod sa Panginoon, ang ibig sabihin, ay isurrender natin ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating hinaharap. Yun ang nire-require po ng Panginoon. To step forward, para po tayo maka-advance sa ating buhay, para ma-overcome natin ang challenges sa ating buhay, meron tayong kailangang isurrender. Ang ating nakaraang buhay, ang ating kasalukuyan, at ang ating pong hinaharap. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at sa oras, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang pag-aralan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon muli na pag-aralan, Panginoon, at pagbulay-bulayan. At kami po ay patuloy mong kinakausap sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At nilapit po namin ang aming pong pastor, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanya at sa kanya pong may bahay. Maging pagpapala po sila sa simbahan na kanilang pinuntahan, Panginoon, at ganin din naman po sila sa kanila. Pagpalain niyo po ang mga meeting ngayong araw na ito para po sa preparation ng Katanduanes na aming haharapin, Panginoon. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Kami po hindi karapat-dapat, pero dahil sa iyo, Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan upang gawin ito, Panginoon, at ito po ay ginagawa namin upang papurihan ka at maitaas at makilala ka ng lahat ng tao na sa Katanduanes, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. All the people say, Amen, Amen. Thank you po, Preacher Daniel, sa napakagandang paalala ng salita ng Diyos. 3 things that we must surrender: our past, present, and future. And I hope we have learned a lot na kung saan sa buhay natin, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, that's the first things that we have surrendered our life to God. At mula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, nung sinabi natin, Panginoon, pagharian mo yung aking buhay. Yung araw na yon, hanggang sa tayo ay mamatay, mga minamahal. Yung buhay natin, namubuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon. Sometimes nga lang sa buhay natin nangyayari ay nakakaligtaan natin na anak pala tayo ng Diyos. Amen? But we need to be reminded na tayo po ay anak na ng Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin. No?
ikaw man ay magwarde-warde sa iyong buhay, kung totoo sa puso mo na ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon, hindi na yan nawawala ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, grieve not the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nandyan na sa iyo yan. Andyan na sa puso natin, nananahan na po siya sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ay, if you want to follow me, take up my cross daily. At yan pong ating paglilingkod sa Panginoon araw-araw. Kaya sabi ng talata kanina, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen? In all thy ways. Kaya sa anumang ating mga pangarap sa buhay, lagi nating tandaan. Suko natin sa Panginoon, ipasakop natin sa Panginoon. We need to acknowledge the Creator, no? Our Savior, our God, na hindi nagbabago kailanman sa ating buhay. Tayo magsitayong lahat at maging paalala po ang mensahe na ito sa ating lahat. Salamat po sa ginamit ng Panginoon na nawa ang aming panalangin lalo ka pang higit na gamitin at ikaw ay pagpalain ng iyong pamilya ng Panginoon. Tayo po'y umawit, awitin po natin yung dakilang katapatan. Amen. Let's sing this song, Dakilang Katapatan. Tapat po bang Panginoon sa ating buhay? Sa amen? Nararapat lamang po na tayo ay maglingkod sa ating Diyos na tapat at hindi nagbabago ang kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay at purihin natin siya. On the first verse now. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, mapagtapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos.
Beth para tayo ay pamunahan sa ating offering. Let's pray po. Dakilang Ama sa langit, salamat po Diyos sa pagkataon nito na bigay mo sa amin kung saan Panginoon po patuloy kami sa pagpuri sa iyong manalang pangalan, sa pag-aaral sa mga salita. Salamat po sa mensahe na napahayag sa hapon na ito at sa paggamit ng iyong alagad Panginoon na kung saan patuloy naming naalala at patuloy sa puso kung ang katayuan ng mga Kristiyano kami po ay laging karapat-dapat, kahit hindi po karapat-dapat, pero dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, at ginawa kaming karapat-dapat sa lahat ng gawain po namin. At may puri sa iyong mga pangalan. Salamat sa pagkataon na ito na kami po ay magbigay ng kaloob. Salamat sa patuloy na pagpasagana sa bawat isa, sa lahat ng mga trabaho, mga negosyo. Salamat po Diyos kung saan alam namin na kailangan po ibalik ang narapat na para sa iyo. Gamitin mo ito, Panginoon, na patuloy na makapaglago ng ministeryo ng simbahang ito sa kunti lang Panginoon sa lugar na ito, kung saan po makarating para sa kapurihan at sa pagpaunlad ng kawain. Bless mo patuloy ang bawat isa na kung saan sa simula ng linggong ito, na patuloy mo kaming ingatan at lalo na mga aming mga gawain, trabaho, mga negosyo, kung saan Panginoon, i-preserve mo na patuloy kami gamit sa iyong sa paglingkod Panginoon at sa gawain. Ito mintalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. God bless you as you give. Amen. After this, meron po tayong meeting, no? Per team after PM service at piano side. Okay po. Any announcement po? Wala na po. Okay, so mananatili po muna tayo. Wala po muna ang uuwi. At magko-closing prayer po muna. O diretso na? Saan si Brother said? Wala. Okay, closing po muna tayo bago tayo dumako sa ating mga meetings na pag-uusapan po. Okay, tawagin po natin si ano sa likod? Meron tayong dito. Si Randy. Brother Randy. Ayan. Welcome back, Sir Randy. Amen. Salamat sa Panginoon. And then may bisita yung pastor. Andito si Pastor Jonas Paharyon. Amen. Salamat po.
Sige po, tayo ay mag-closing prayer sa ating service this afternoon. Let us pray. Dakilang Diyos, amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito na kami po ay binigyan mo po ng pagkakataon na makadalo po sa iyong Yes, bayan. Lord. Salamat po sa pangunguna po ng yung banal na Espiritu Yes, sa pagtuturo po ng iyong salita, Panginoon. Nalaman po namin, Panginoon, na hindi po sa aming sariling kakayahan, kundi po sa pagiging available po at ganyan po sa lalong-lalo na po, Panginoon, dahil ginawa mo po kaming marapat sa lahat po ng bagay. Yes po. Dahil kami po ay niligtas mo, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong banal na dugo. Yes. Kami po ay naging marapat na maging kagamit-gamit, Panginoon, upang lumago po ang iyong gawain, madakila po ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa bagay po na ito, Panginoon. Ganyan din po sa aming tagapagturo, si Brother Daniel. Yes. Patuloy po siyang pagpalain, bigyan po ng wisdom at knowledge, Panginoon, sa pag-aaral, sa pagtuturo po ng iyong salita. Yes. Ganyan po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga bahay, mga anak. Sila po ay ingatan, pagpalain, Panginoon. Bigay po ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Ganyan po ang aming pastor, Panginoon, si Ma'am Donna. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Saan man sila naroon, Panginoon, at makaway po sila ng safe and sound, Panginoon, dito po sa Puntilupa. Yes, Lord. Ganyan din po, Panginoon, ang mga bawat group na magkakaroon po ng mga meeting. Bigyan mo po ng talino, kakayan po ang bawat isa sa Yes, pag-organize po ng kanilang mga bawat group, kanilang mga Amen. activities, Panginoon. Para po sa lalo pong kalalawak po na yung gawain, ganyan din po ang mga tao po sa katanduanin, sila po ay handa mo pa sa pagdating po ng Christ Baptist Church, Panginoon, Yes. sa pag-ayag po ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa hapong ito at sa aming pag-uwi. Kami po ay ingatan, pagpalain. At ganyan po, Panginoon, ang mga wala po dito, patuloy po magpalain, Panginoon. Higit po lalo ang mga may sakit, Panginoon. Salamat Yes. po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po sa Panginoon. Tapos na po ating service this afternoon. Okay, sa lahat po ng sasama sa ating pong katanduanis, mahal ka ng Diyos. Manatili po tayo dito po sa auditorium. Meron po tayong meeting na mahalagang importante na pag-uusapan. Ayan, mahalagang importante